Hello mga kananay. So for today's video ay magluluto naman tayo ng isdang tulingan. Shoutout nga pala kay Anton na nagbigay sa amin ng isda na to. Maraming salamat sa iyo at dahil dyan nagkaroon ako ng content sa araw na to. At syempre meron din kaming pang ulam. Kung minsan nga pala mapapansin nyo sunod-sunod ang upload ko at minsan naman wala akong ina-upload. Sa dahilan baka nung araw na yon umorder kami ng ulam. O kaya inubos lang namin yung mga tira sa ref, o mas malamang wala kami talagang ulam nung araw na yun. Pero minsan sa madalas din, may mababait kaming mga kapitbahay, nagbibigay ng ulam sa amin. Ang sarap lang din yung feeling na merong mga ibang tao na nagmamahal sa'yo na kahit hindi mo ka mag-anak. Lalo na sa mga bandang probinsya o kaya kahit sa hindi ka sa subdivision nakatira. Ramdam mong mahal na mahal ka ng mga tao sa paligid mo. At feeling mo napakabait mong tao. Uy, nagdrama. Pero sa aming dalawa sa Chengwa talagang mabait sa aming mag-asawa. Mabalik nga tayo sa ating pagluluto. Bali nilinis ko lang tong isdang tulingan. Tinanggalan ko ng hasang at bituka tsaka pinagputol-putol ko na tapos hinugasan ko na. At dito nga ay gagamit tayo ng taba. So ang parte na binili kong taba ay ang tawag ay tampalin. For your information lang mga kananay, ang tampalin ay yung soft belly fat ng baboy na karaniwang ginagawang mantika. Bumili lang ako ng worth 100 pesos. Pero pangkaraniwan, pwede mo rin tong mahingi lalo na sa suki mo magbababoy. At yan nga, nagpakuha din ako kay Ate Gina ng dahon ng saging eka ko nga ipangsapin sa ilalim ng ating kawali para hindi magdikit-dikit kasi medyo matagal natin siyang papakuluan. Simple lang naman ang lulutuin natin ngayon. Hindi mo na kailangan mag-isa. Pagsasama-samahin lang natin yung mga sangkap natin at papakuluan. Una nga ay nilatag ko ng dahon ng saging natin, sinunod ko naman tong taba ng tampalin. Nagdikdik na rin ako ng maraming luya para matanggal ang lansa. Nilagyan ko na rin siya ng sibuyas. Sinundan ko na rin ng bawang. Yan ang ating mga aromatics. Sa taba nga pala ay pwede ka rin maglagay ng ordinaryong taba kung wala kang mabiling tampalin. At isa-isa ko na nga rin sinalansan o nilatag ang ating mga isda. Kung paano ko mag-ayos ng isda, depende na sa iyo. Kung gusto mo alphabetical order, by height ba o by weight, basta choice mo na yon. At sunod nga ay nilagyan ko na ng suka, mga 1 cup. Depende na rin sa iyo kung gusto mo mas maasim pa o less asim, depende sa panlasa mo. At sinunod ko na rin nga lagyan ng pampalasa tulad ng asin, vetchin at paminta. Sabay naman ay nilagyan ko na rin ng 2 cups ng tubig para pagsama sa pagpapakulo niya. At syempre, ang pampaganang kumain, ang mga sili. Woo! At pag nalagay na nga natin lahat ng mga sangkap, pampalasa at mga aromatics, ay salang na natin sa kalan at atin tong pakuluan. As I always advise, kapag may suka, ang lulutuin natin ay wag natin to kaagad haluin. Hintayin nating maluto ang suka nito. At pag medyo natutuyuan na nga ang ating sabaw, ay ihulog na rin natin ang ating gata. Bali isang malaking fresh gata na nakapak ang nilagay ko dito. At medyo nakukulangan pa nga ako sa anghang kaya nagdagdag pa ako ng mas maraming sili. Hinayaan lang natin itong kumulo ng kumulo hanggang sa medyo magtuyot na yung sabaw natin. At itong medyo tuyot na at malapot na yung sabaw natin ay nilagay ko naman itong hiniwa kong ampalaya. Masarap din kasi itong ginataan pag may halong gulay, di ba? At sinunod ko na rin ilagay yung matigas na parte ng pechay. After mga ilang kulo naman ay nilagay ko na rin yung mga dahon ng pechay. Ayan, nilapat ko lang lahat yung mga gulay natin dun sa level ng tubig natin para maluto na siya. At hinayaan ko lang siyang kumulo ng kumulo ng kumulo. At para mapabilis na rin ang pagluluto natin ay tinakpan ko na. Ayan, at luto na nga ang mga gulay para sa ating ginataang tulingan. Gutom na nga ang kananay nyo kaya antimano pagkaluto ay naghango na ako ng para sa uulamin namin. Dahil ilang araw ko na rin ini-imagine yung ulam na to. At gusto ko rin sanang magpasalamat sa mga followers ko, sa mga nanonood ng content ko, sa mga nagla-like at nag-share ng mga video ko.
Maraming salamat po sa inyo at sana po ay dumami pa kayo. At sa mga hindi ko pa po follower, sana po ay i-follow nyo ang page ko at i-share nyo na rin po. Yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na food trip. Paalam!